Good morning, ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Of course, mga ka-coffee natin abroad, magandang araw po sa inyo. Natatandaan nyo yung nagsabi ng, I want bloodbath. Naririnig nyo yun? Bloodbath daw yung gusto niya, oh. Talagang handang-handang makipagbakbakan talaga eh. Itong si Sara Duterte, naghanda na, may 16 lawyers na. Nagdagdag pa ng abogado. Kumuha pa ng mabigat na law firm. Kasi bloodbath nga raw yung gusto niya eh. Talagang papatol siya eh. Talagang, kumbaga sa larong pambata, kakasa talaga ito eh, no? Kakasa si Sara Duterte. Pero ang problema, tumakbo na naman ng Korte Suprema. Si Sara Duterte. At gusto niya, sa kanyang pagtakbo ng Korte Suprema, ipatigil sa pamamagitan po ng pag-i-issue ng Temporary Restraining Order o TRO. Ipinapatigil ni Sara Duterte yung ginagawang impeachment proceedings dyan sa House of Representatives. Sa pamamagitan po ng House Justice Committee. Akala ko ba bloodbath? Akala ko ba matapang? Bakit ayaw harapin yung kaso? Bakit ayaw mo magpaliwanag? Akala nila, malulusutan ulit nila sa Korte Suprema gaya ng ginawa nila ng una. Di ba? Remember, noong 2025, yung ruling ng Korte Suprema, dahil yan sa one-year rule ban, na-violate umano. Actually, hindi umano. Talagang na-violate ng House of Representatives yung one-year rule ban sa pagsasampa ng impeachment complaint. Laban niya kay Sara Duterte. Okay, naging unconstitutional o pumabor kay Sara yung decision. Ngayon, hoping sila na papabor na naman kay Sara Duterte yung Korte Suprema. May nababasa nga akong post. Ano sa tingin, si Dilima ata nagsabi yan eh. Ano ba ibig sabihin ng SC? Di ba Supreme Court yan? Akala nila Sarah's Court. Korte daw ni Sara o Sarah's Court. Ano yun? Hindi ah. Korte Suprema yan. Naka-jackpot kayo ng una. Baka ngayon hindi na. Oh. Ang masaklap pa dito ka-coffee, no? Yung china-challenge ng grupo ni Sara Duterte ay ang nauna ng desisyon ng Korte Suprema. Pakinggan natin. Particularly, i-quote natin itong ruling ng Korte Suprema noong 2025. July ito ha. And I quote, the respondent, ang tinutukoy si Sara, the respondent must first be given a chance to be heard and present evidence before the articles are transmitted to the Senate. Sabi po yan ng Korte Suprema sa kanilang desisyon noong 2025. Ulitin natin ha, and I quote, the respondent must first be given a chance to be heard and present evidence before the articles are submitted to the Senate. Diba? Tumakbo kayo ng Korte Suprema dahil tingin ninyo nilabag ng House Justice Committee noon ang proseso. Okay, pumabor sa inyo yan. Kasi hindi nagkaroon ng hearing eh. Hindi na ipatawag si Sara, hindi na ipresenta niya yung kanyang sarili, at hindi siya nakapagpresenta ng mga ebidensya. Ayaw ng Korte Suprema yan. 2025 ruling ha. Nakalagay mismo, quotation yan na hindi pwede magkamali. Dapat daw po ang respondent gaya ni Sara Duterte, binigyan daw po ng chance, binigyan ng pagkakataon na mapakinggan siya. At maipakita niya ang kanyang mga ebidensya bago ipasa ang articles of impeachment dyan sa Senado. Hello? Hello? Mga dilis, yan ang ginagawa ngayon ng House Justice Committee na sinisilip ninyo. Gusto nyo i-violate ulit ng House Justice Committee yung desisyon ng Korte Suprema na dapat marinig muna si Sara? Yun ang gusto ninyo. Patibong yun. Kasi kung susundin yung gusto ninyo, magiging unconstitutional na naman yan. Yan o. Sinunod lang ng House Justice Committee yung sinasabi ng Korte Suprema. Bigyan nyo ng chance si Sara Duterte magpaliwanag. Bigyan nyo siya ng chance na ipresenta yung mga ebidensya. Ayan na nga, binigay na nga sa kanya. Pero ayaw niya. Ayaw niyang dumalo sa hearing. Kasi hindi niya nirerespeto ang kahit na anong institusyon ng gobyerno. Not even the President or the Office of the President. Wala siyang nirerespeto. Korte Suprema, siguro. Pero utos na mismo ng Korte Suprema yan eh. The respondent must first be given a chance to be heard and present evidence before the articles are transmitted to the Senate. Ka-coffee kasi. Bakit nagkakaroon kayo ng trial dyan sa House Justice Committee? Hindi yan trial, hearing.
Kung term lang ang kinakagalit ninyo, hearing yan, impeachment proceedings hearing. Kasi ang trial daw, dapat naka-reserve yan sa Senado. Tanging sila lang ang magta-try. O magsasagawa ng pagdinig o ng trial sa mga impeachment cases. Paano mo madidetermine kung may probable cause yung impeachment o gawa-gawa lang kung hindi magkakaroon ng hearing ang House Justice Committee? Common sense. Paano madidetermine yung sufficiency in substance, sufficiency in form, sufficiency in grounds kung hindi magkakaroon ng hearing ang House of Representatives? Again, kailangan niya na ma-determine yung probable cause. Kasi napakabilis magbintang, pero sa pamamagitan ng pag-determine ng probable cause, matutukoy natin, mukhang ginawa niya yung krimen na yan. Asan yung mga proof na mukhang ginawa niya yan? Di ba ganyan sa korte? Bago ka issuean ng warrant of arrest, bago ka hulihin, kailangan ma-determine mo na yung probable cause. Hindi naman sinasabing guilty ka na agad eh. Hindi ka pa hinahatulan dyan. Pero sa tingin ng korte, mukhang ginawa mo yan, therefore dapat kang maaresto para hindi mo na magawa yan. So, kung hindi mag-hearing ang Korte Suprema, ang House Justice Committee, paano ma-determine kung valid ba itong mga pinagsasampang impeachment case? Hulaan na lang nila. O gano'n na lang hulaan na lang tayo bato, pick, gano'n na lang yun. O sige, pabor, dali na agad yan sa plenary para pagbotohan, gano'n na lang yun. Hindi na nila susuriin yung mga sinasabi ng mga complainants kasi may mga grounds eh. Di ba yung nagreklamo, may mga grounds, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unexplained wealth, for instance, no? Paano mo mapapatunayan na merong unexplained wealth kung hindi mo titingnan yung SALN? Yung Statement of Assets, Liability, and Net Worth. Paano mo matutukoy? Sige. Hindi, pikit ka ka-coffee ha, tingnan natin ha. Meron nga, unexplained wealth. Hindi ganun ang pagdidesisyon. Kailangan mo ng ebidensya. Saan ang ebidensya? Bilang ang nag-iimbestiga dito, ang House Justice Committee, karapatan nila na imbestigahan yan. Tingnan ng SALN. Dahil ang SALN na magsasabi kung totoong may unexplained wealth. Pero pinapatigil ni Sarah. Bakit ganun, ma'am? Bakit mo ipapatigil ang hearing? Kasi natatakot. Kasi mai-impeach. Diba? Ganun lang yun eh. Mai-impeach sila. Kaya tinatakasan nila yung responsibility. Pinakinggan ko kanina, may nabasa tayo kanina, statement ng kanyang abogado, no? Ng defense team ni Sara Duterte. Sabi nila, i-quote ko sila dito sa sinasabi nila ha, to be clear, naks. Para daw po malinaw, this is not about avoiding the process. Yung kanila pong pagtakbo ng Korte Suprema para humingi ng tulong at ipatigil yung hearing sa House of Representatives ay hindi daw po yan pagtakas sa proseso. Ano yan? Bakit ayaw mo magsagawa ng hearing? Hindi raw po yan pagtakas. Sabi nila, this is about ensuring that the process itself complies with the Constitution. Kaya daw po sila tumakbo ng Korte Suprema para daw po ma-ensure o matiyak na yung proseso po na ginagawa ng House of Representatives ay compliant po sa ating saligang batas o compliant po sa Constitution natin. Wala pong nilalabag na Constitution. Ayan na nga, sinusunod na nga ng House Justice Committee, book by book. Yung utos ng Korte Suprema. Tapos nagdududa pa kayo. Kaya sila tumakbo ng Korte Suprema para i-challenge yung kautosan ng Korte Suprema. Diyos mio, Marimar! Alam nyo, mamaya natin tapusin niya na, itong ginagawa ni Sara Duterte, delaying tactics. Delaying tactics lang yan eh. Hoping, kasi ito yung ambisyon nila, mamamatay si Marcos eh. May stage 4 cancer. Yan ang fake news na pinapakalat nila eh. So kailangan natin i-delay ang proseso. Hanggang matapos na ang termino ng presidente o hanggang mamatay na si Marcos, yan ang gusto nila mangyari eh. Para tapos ang impeachment. Hindi matatanggal si Sara Duterte. Delaying tactics yan. Akala nila hihinto agad ang Korte Suprema kasi may nagpetisyon, hihinto agad ang House Justice Committee kasi may nagpetisyon sa Korte Suprema. Hindi po. Pagtitiyak po ng House Justice Committee, magpapatuloy po yung kanilang pagdinig unless mag-issue ng TRO. As of the moment, wala pa pong TRO na nire-release ang Korte Suprema. So tuloy-tuloy pa rin po ang hearing.
Sabi pa ng kanyang legal team, the House has the power to initiate impeachment, but the power is not without limits, sabi ng kanyang defense team. Kung matalino ang defense team, ano yung nilabag na limits ng House? Motherhood statement na naman ito, ka-coffee. Generic statement na naman ito. Limitado lang daw po ang kapangyarihan ng House. Yes, karapatan nila mag-initiate ng impeachment, pero limitado lang ang kanilang kapangyarihan. Again, ano yung violate nila? Yun ang nasa Korte Suprema na. Hoping sila ititigil itong pagdinig na to. Now, moving forward. Anong petsa ngayon? April 8. So usually, kapag nag-file ng kaso sa Korte Suprema, matagal yan, bibigyan ka ng 10 days. Siyempre, sasagot dyan ang House. Kasi, karapatan nilang i-explain yan. Yung reklamo ni Sara, sagutin yung reklamo ni Sara Duterte dyan sa Korte Suprema. So usually, binibigyan sila ng 10 days. So ngayon, April 8, let's assume, plus 10 days, that's 18. Sa April 14, 14 ba o 24, magkakaroon na po ng hearing kung saan inimbitahan po si Ramil Madriaga. Wait lang para sure tayo sa data. Next, 14 ba o 24? Nalito na ako sa 14 at sa 24. Wait lang, para tiyak tayo, no? Hindi tayo na fake news. Okay. April 14, tama. Ang next hearing po April 14. So kung yung 10 days susundin natin, that's April 18. Bago pa man sumapit ang April 18, magkakaroon na po ng hearing dyan sa House Justice Committee. At invited na po si Ramil Madriaga at ang korte pumayag na dumalo si Ramil Madriaga dyan. Therefore, makikita natin yung mga salin, mapapakinggan natin si Ramil Madriaga, ikikwento niya kung paano yung kanila naging transaction ni Sara Duterte, paano niya dinideliver yung salapi, yung kayang pera sa kampo ni Sara Duterte at yung salin. Nasumpinan na rin po yan sa ombudsman. Makikita natin simula 2007, paano yumaman si Sara Duterte. Hintay pa tayo sa bank records na kasama yung kanyang asawa. Mabubulgar sila. Kaya nga nagmamadali yan Tumakbo na agad ng Korte Suprema para wag nang umabot sa April 14. Wag na natin paabutin yung hearing niya kasi lalabas ang baho. Kaya minamadali agad nila yan. Tingnan natin. Ka-coffee, baka mapahiya ka Wala naman akong sinasabing absolute. Diba? Tingnan natin. Kung papaboran siya ng Korte Suprema, di wow. Sige. Pero unless hindi pa nag-issue ng TRO, tuloy-tuloy po ang hearing. At karapatan ng taong bayan malaman, marinig kung paano nila kinulimbat ang pera at isaolin nila yan kung hindi managot sila. Matanggal siya sa pwesto kasi kung naging presidente yan or kung maging presidente yan in the future, simot ang kaban ng bayan. I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. Mamaya, salamat PBBM Podcast. Alam nyo na yan Every Wednesday po yan, alas 6 po hanggang alas 7 ng gabi. Alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi. Salamat PBBM Podcast sa Facebook po. Live po yan, kasama si Palerista TV, Yayam Dizon, of course, si 31 Million Movement at si Mark Ian Everyday. See you later, ka-coffee.